Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na seswertehin at mabibigyan ng regalo. At habang nagsisimula ang ating kwento, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa simpleng pag-comment mo, ikaw na pala ang susunod na mapili at mapasaya natin ngayong araw. Sa isang tahimik ngunit marangyang subdibisyon sa Tagaytay, nakatayo ang malaking mansyon ng mga Altamonte. Malapad ang gate nitong kulay itim, may matataas na pader at sa loob ay may harding laging maayos, parang walang nalalagas na dahon kahit tag-ulan. Sa labas, akala ng lahat ay perpekto ang buhay ng mga taong nakatira roon. Ngunit sa loob ng mansyon, may mga sikretong hindi kayang tabunan ng mamahaling kurtina, mamahaling chandelier at malamig na marmol na sahig. Doon nagtatrabaho si Solen Miravalles, isang dalagang maid na 23 taong gulang. Maputi ang balat, mahaba ang itim na buhok na lagi niyang itinatali at may mga matang sanay ng magpigil ng luha. Hindi siya ipinanganak na mayaman. Lumaki siya sa isang maliit na bahay sa Quezon, malapit sa palayan at mabatong daan. Noong bata pa siya, ang pangarap niya ay maging nurse, hindi dahil gusto niyang umalis sa hirap, kundi dahil gusto niyang pagalingin ang mga taong tulad ng kanyang ina. Ang ina niyang si Natividad Miravalles ay matagal nang may sakit sa puso. Hindi ito palaging nakahiga, pero madali itong hingalin kahit simpleng pagwawalis lang. Ang ama naman ni Solen na si Leandro namatay sa aksidente sa construction noong 16 na taong gulang pa lamang siya. Mula noon, parang biglang pinatanda ng mundo si Solen. Siya ang naging haligi ng pamilya. Siya ang nag-alaga sa ina. Siya ang nagpaaral sa bunsong kapatid niyang si Tivon, isang batang tahimik pero matalino. "Anak, huwag mo nang pilitin sarili mo," minsang sabi ni Natividad habang nakaupo sa lumang bangko sa harap ng kanilang bahay. "Pwede ka namang manatili rito. Magtatanim tayo, magtitinda tayo ng kakanin, basta sama-sama tayo." Ngumiti lang si Solen kahit ang totoo ay gusto na rin niyang umiyak. "Nay, hindi sapat ang pagtitinda ng kakanin sa gamot mo at si Tivon, kailangan niyang makatapos. Ako muna ang lalaban." "Paano naman ang pangarap mo?" Sandaling tumahimik si Solen. Tumingin siya sa malayo, sa langit na nagsisimula ng dumilim. "Hindi naman nawawala ang pangarap, Nay. Minsan, ipinagpapaliban lang." Kaya nang may dumating na pagkakataon na magtrabaho siya bilang kasambahay sa mansyon ng mga Altamonte, hindi na siya nagdalawang isip. Ipinakilala siya ng kapitbahay nilang dating laundry woman sa Maynila. Malaki ang sahod, may libreng pagkain, may tutulugan, at kung masipag, baka madagdagan pa ang allowance. Para kay Solen, sapat na iyon para tanggapin ang buhay na malayo sa pamilya. Ngunit sa unang araw pa lang niya sa mansyon, naramdaman na niyang hindi madaling lugar ang pinasok niya. Ang house manager na si Crisanta Veloria ang sumalubong sa kanya. Matangkad ito, payat, laging nakapusod ng mahigpit ang buhok at may titig na parang laging naghahanap ng mali. Hawak nito ang clipboard habang sinusuri si Solen mula ulo hanggang paa. "Ikaw ang bagong maid?" Malamig nitong tanong. "Opo, Ma'am Crisanta. Ako po si Solen Miravalles." "Dito, walang mahina, walang drama, walang laging nagpapaawa. Kung utos, utos. Kung mali ka, tatanggapin mo. Hindi ito probinsya na pwedeng ngumiti ka lang at mapapatawad ka na." Tumango si Solen. "Opo, naiintindihan ko po." "Dapat lang." Mula noon, naging bahagi na ng araw-araw ni Solen ang paggising bago sumikat ang araw. Siya ang unang nagbubukas ng kusina, naglilinis ng hallway, nagpapangkintab ng sahig, nag-aayos ng mga kwartong hindi naman ginagamit at naghuhugas ng mga tasa ng kape ng mga bisita na hindi man lang marunong magpasalamat. May pagkakataon na hindi pa siya tapos kumain ay tatawagin na siya ni Crisanta.
Sulen, bakit may alikabok sa ilalim ng console table? Ma'am, kakalinis ko lang po kanina. Baka po dahil bukas ang bintana. Sumasagot ka? Hindi po, ma'am. Then clean it again. Hindi naman lahat sa mansyon ay masama. Sa kusina, nandun si Isabel Quinto, ang kusinerang malumanya magsalita at palaging may nakatagong mainit na lugaw para kay Sulen kapag napapansin niyang hindi pa siya kumakain. Halika rito bata, bulhong ni Isabel isang gabi habang abala ang iba. Kumain ka muna, nanginginig na kamay mo. Nakakahiya po Ate Isabel. Mas nakakahiya kung hihimatayin ka sa harap ni Crisanta. Kumakain ka o isusubo ko sa'yo. Ngumiti lang si Sulen sa unang pagkakataon sa buong araw. Kakain na po. Nariyan din si Mando Belisario, ang matandang hardinero na mahilig magkwento habang nagdidilig ng halaman. Kulubot na ang kamay nito pero matalas pa rin ang isip. Alam mo Sulen, sabi ni Mando isang umaga habang tinatanggal ang tuyong dahon sa mga rosas, ang mga halaman parang tao rin. May iba kahit araw-araw mang diligan, hindi mamumulaklak dahil bulok ang ugat. May iba naman kahit nakatapak sa bato, nakakahanap ng paraan para mabuhay. Tingin niyo po, anong lasing halaman ako? Tanong ni Sulen. Gumiti si Mando. Ikaw, wildflower ka. Hindi kailangan ng engranding paso para gumanda. Kahit saan itanim, lalaban. May driver din na si Piping Gakusan. Palabiro ngunit mapagmasid. Lagi itong dalang lumang radyo at panyo sa balikat. Madalas nitong sabihin na sa mansyon ng Altamonte, ang hindi marunong manahimik ay hindi nagtatagal. Basta Sulen, payo nito minsang inabutan siya ng bottled water sa garahe. Kung may nakita kang kakaiba, isip ka muna bago magsalita. Dito, mas delikado ang katotohanan kaysa kasinungalingan. Hindi agad naintindihan ni Sulen ang ibig sabihin ni Piping. Akala niya noon simpleng babala lang iyon ng taong matagal nang nagtatrabaho sa mayayamang pamilya. Ngunit, habang tumatagal siya sa mansyon, napapansin niyang may kakaiba talaga sa lugar. Ang may-ari ng bahay ay si Don Evaristo Altamonte, isang matandang negosyanteng kilala sa mga hotel, real estate at shipping business. Pero kahit siya raw ang may-ari, hindi pa siya kailanman nakita ni Sulen. Ang sabi ng mga staff, nasa abroad daw ito para magpagamot. Ang iba naman, lalo na ang mga matagal na roon, ay tumatahimik kapag nababanggit ang pangalan niya. Matagal na po ba siyang wala? Minsang tanong ni Sulen kay Isabel habang naguhugas sila ng pinggan. Natigilan si Isabel. Tumingin muna ito sa pinto bago sumagot. Matagal na. May sakit po ba talaga? Bumaba ang boses ni Isabel. May mga tanong na mas mabuting wag mo munang alamin. Hindi na nagpumilit si Sulen, ngunit lalo lamang dumami ang tanong sa isip niya. Ang madalas niyang nakikita sa mansyon ay si Rainerio Altamonte o Rain, ang kilalang milyonaryong apo-anakan ni Don Evaristo. Bagamat bata pa, halos siya na ang humahawak sa negosyo. Hindi siya kasing yabang ng ibang mayaman. Kapag nadaan siya sa hallway at may staff na bumabati, tumatanggo siya ng maayos. Minsan pa nga, nang nadulas si Sulen habang bitbit ang tray ng baso, siya mismo ang yumuko para tulungan itong pulutin ang mga nabasag na piraso. Sir, wag na po. Ako na po. Nagmamadaling sabi ni Sulen. Tinignan siya ni Rain. Nasugatan ka ba? Hindi po. Sigurado? Opo. Tumanggo si Rain. Sabihan mo si Crisanta na huwag kang pagalitan. Aksidente yon. Hindi alam ni Sulen kung bakit, pero sa simpleng pangungusap na iyon, parang may biglang gumaan sa dibdib niya. Sa mansyon na sanay siyang sisihin, may isang taong unang nagtanong kung nasaktan ba siya. Ngunit iba naman si Dacian Altamonte, pinsan ni Rain. Lagi itong nakasuot ng mamahaling relo, mabangong pabango at ngiting parang planado bawat galaw. Sa harap ng mga bisita, mabait ito at magalang. Ngunit sa mga kasambahay, malamig ang tingin nito na parang hindi tao ang nakikita kundi gamit na pwedeng itapon kapag pumalpak. Isang tanghali habang nag-aayos si Sulen ng mga bulaklak sa receiving area, narinig niya ang usapan ni Dacian at Crisanta sa study room.
Kailangan malinis ang lahat bago ang susunod na buwan, sabi ni Dacian. Oo sir, wala pong staff ang makakalapit sa lumang pakpak. Dapat lang, lalo na ang bagong maid na yon. Napahinto si Solen. Alam niyang siya ang tinutukoy. Si Solen po, tanong ni Crisanta. Masyadong tahimik. Ang tahimik na tao, madalas maraming napapansin. Napaatras si Solen at muntik nang mabangga ang mesa. Hindi niya alam kung bakit ganun na lang ang kaba niya. Wala namang siyang ginagawang masama. Nagtatrabaho lang siya. Pero mula noon, lalo niyang naramdaman na may mata lagi sa bawat kilos niya. Mas pinahirap pa ang buhay niya ni Lyra May Santillan, isa pang maid na 2 taon nang nagtatrabaho sa mansyon. Maganda rin si Lyra May, pero palaging may inggit sa mukha tuwing pinupuri si Solen. Akala mo siguro special ka kasi tinulungan ka ni Sir Rain, no? Sarkastikong sabi ni Lyra May habang nasa laundry area sila. Hindi sumagot si Solen. Uy, kinakausap kita. Wala naman po akong iniisip na ganun. Talaga? Baka nakakalimutan mong maid ka lang dito. Huwag kang tumingin sa taas. Nakakasilaw ang ilaw ng mga mayayaman. Huminga ng malalim si Solen. Pareho lang naman tayong nagtatrabaho, Lyra. Wala akong inaagaw sa'yo. Hindi mo kailangang agawin. Minsan, sapat na yung paawa mong mukha para mapansin ka. Masakit ang mga salitang iyon, pero pinili ni Solen na manahimik. Lagi niyang iniisip ang mukha ng ina at kapatid niya sa tuwing gusto na niyang sumuko. Bawat sahod na natatanggap niya, halos wala nang natitira sa sarili. Ipinapadala niya ang karamihan kay Natividad para sa gamot at kay Tivon para sa paaralan. Ang tanging tinatago niya ay kaunting pera para sa sabon, shampoo at pamasahe kung sakaling kailangan niya umuwi. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng paglilinis, inutusan siya ni Crisanta na linisin ang library sa kanlurang bahagi ng mansyon. Bihira itong gamitin. Mataas ang mga bookshelf, makapal ang alikabok sa ilang sulok at may amoy ng lumang papel at kahoy. Habang pinupunasan ni Solen ang mesa, napansin niya ang isang nakasarang pinto sa dulo ng hallway. Iba ang itsura nito sa ibang silid, mas luma, mas mabigat, at tila matagal nang hindi binubuksan. Bigla siyang nakarinig ng mahinang kalabog. Napahinto siya. Una, inisip niyang baka daga lang. Ngulit muli ito naulit. Isang mahinang tunog, parang may bagay na gumalaw sa loob ng silid. Linapitan niya ang pinto, hawak ang basahan sa naninginig na kamay. May tao po ba? Mahinang tanong niya. Walang sumagot. Pero may narinig siyang parang mahinang paghinga. O baka imahinasyon lang niya dahil sa kaba. Dahan-dahan niyang hinawakan ng doorknob, ngulit bago pa niya ito maikot, may malamig na boses mula sa likuran. Anong ginagawa mo riyan? Napalingon si Solen. Si Dacian ang nakatayo sa dulo ng hallway, nakapamulsa, nakatitig sa kanya na parang nahuli siyang nagnanakaw. Sir, pinapalinis po ako ni Ma'am Crisanta sa library. May narinig lang po akong tunog dito. Lumapit si Dacian. Mabagal ang hakbang nito pero bawat yapak ay nagpapabilis sa tibok ng puso ni Solen. Tunog. Ulit nito. Sa lumang bahagi ng bahay? Opo. Akala ko po baka may... Wala kang kailangang alamin. Napayuko si Solen. Opo sir, pasensya na po. Tumigil si Dacian sa harap niya. Tandaan mo Solen, hindi lahat ng pinto sa mansyong ito ay para buksan ng katulad mo. Hindi siya sumagot. Lumapit pa ng kaunti si Dacian at ibinaba ang boses niya. Huwag kang masyadong mausisa. Sa mansyong ito, ang maid na maraming nakikita, madaling nawawala. Nanlamig ang buong katawan ni Solen. Gusto niyang tumakbo pero pinilit niyang manatiling kalmado. Tumando siya at mabilis na bumalik sa library para kunin ang gamit niya. Habang naglalakad palayo, ramdam pa rin niya ang titig ni Dacian sa kanyang likod. Ngayong gabing iyon, hindi agad nakatulog si Solen sa maliit na kwarto ng staff. Sa tabi niya, mahimping na natutulog si Lyra May, ngulit siya ay nakatitig lang sa kisame. Paulit-ulit sa isip niya ang kalabog sa yumong silid.
paulit-ulit din ang banta ni Dacian. May mali sa mansyon ng Altamonte. At kahit gusto niyang umiwas, kahit gusto niyang trabahuhin lang ng tahimik para sa pamilya niya, alam niyang may isang lihim na unti-unting lumalapit sa kanya. Hindi niya pa alam kung ano yun. Hindi niya pa alam kung sino ang nasa likod ng pinto. At higit sa lahat, hindi niya pa alam na ang simpleng gabing iyon ang unang hakbang papunta sa katotohanang babago ang buong buhay niya. Kinabukasan, matapos ng gabing muntik na mabuksan ni Solen ang ipinagbabawal na pinto sa lumang hallway, mas mabigat ang pakiramdam niya habang naglalakad sa loob ng mansyon. Hindi na ordinaryong kataimikan ang nararamdaman niya sa paligid. Parang bawat sulok ay may matang nagmamasdan. Kahit ang mahabang kurtina sa library, ang mga nakasarang kabinete at ang malamig na marmol sa sahig ay tila may tinatagong kwento. Maaga siyang bumangon gaya ng dati. Bago pa man sumikat ang araw, nasa kusina na siya at naghuhugas ng mga tasang ginamit kagabi. Ngunit hindi tulad ng mga nakaraang araw na tahimik lang siyang nagtatrabaho habang iniisip ang gamot ng ina at tuition ni Tivon. Ngayon ay paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Dacian. Ang maid na maraming nakikita, madaling nawawala. Hindi iyon basta pananakot. May bigat iyon. May ibig sabihin. Habang binupunasan ni Solen ang silver tray, napansin ni Isabel Quinto ang maputlang mukha niya. Solen, marahang tawag ni Isabel habang hinihiwa ang sibuya sa counter. Hindi ka natulog. Napatingin si Solen at pilit nang ngumiti. Natulog naman po, Ate Isabel. Hindi ako'y pinanganak kahapon. Kita ko sa mata mo. May nangyari ba kagabi? Saglit na nag-alinlangan si Solen. Alam niyang mabait si Isabel pero natatakot siyang may madamay. Ibinaba niya ang tray at lumapit ng kaunti. Ate, may narinig po ako sa lumang hallway kagabi. Natigilan si Isabel. Ang kutsilyong hawak niya ay huminto sa ibabaw ng sangkalan. Anong narinig mo? Kalabog po, parang may gumagalaw sa loob ng isang pinto roon. Bubuksan ko sana pero dumating si Sir Dacian. Galit na galit po siya kahit hindi naman ako nakapasok. Hindi agad sumagot si Isabel. Tumingin muna ito sa paligid, sinigurong walang ibang nakikinig. Sa labas ng kusina, naririnig ang yabag ni Crisanta Veloria na papalapit, kaya mabilis na inayos ni Isabel ang boses niya. Mamaya tayo mag-usap. Huwag kang pupunta roon ulit. Pumasok si Crisanta na parang may daladalang bagyo sa mukha. Bakit parang may pulong dito? Tanong nito, matalim ang tingin kay Solen. Solen, pagkatapos mong maghanda ng dining area, linisin mo ang guest powder room, tapos ayusin mo ang mga bulaklak sa main hall. May darating na bisita ngayong hapon. Huwag kang magkakamali. Opo, Ma'am Crisanta. At huwag kang tanga-tanga. Hindi magandang tingnan sa mga bisita ang maid na mukhang laging inaapi. Hindi sumagot si Solen. Yumuko siya at ipinagpatuloy ang trabaho. Sanay na siya sa mga matatalim na salita ni Crisanta. Pero sa araw na yun, iba ang tono ng babae. Parang hindi lang siya pinagagalitan. Parang binabantayan siya. Pagsapit ng tanghali, nagsimulang dumating ang mga kotse sa mansyon. Puro mamamahalin. May mga lalaking nakabarong at naka-Amerikana, may mga babaeng nakaayos at mababango, at may ilang taong halatang matataas ang posisyon sa negosyo. Narinig ni Solen mula kay Peping Gakusan na may malaking board meeting daw na gaganapin sa susunod na buwan tungkol sa Altamonte Holdings. Habang naglalagay ng baso si Solen sa long table ng dining room, narinig niya ang mababang usapan ni Dacian at Attorney Severino Caliboso sa study room na bahagyang nakabukas ang pinto. Kailangan bago matapos ang buwan, planchado na ang papeles. Malinis ang pagkakagawa. Kapag naaprobahan ng board, hindi na basta mababawi, lalo na kung wala si Rain sa araw ng butuhan. Napakunot ang noo ni Solen. Si Sir Rain? Bakit wala siya sa butuhan? Narinig niyang tumawa ng mahina si Dacian. Si Rain ang problema. Hanggat nandito siya, hindi ko makukuha ang buong kontrol.
Masyado siyang loyal sa matanda. Paano kung magduda ang bod? Ako na ang bahala. May paraan para hindi siya makarating. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Solen. Hindi niya lubos maintindihan ang buong usapan, pero malinaw na may masamang binabalak. Bago pa siya tuluyang makalapit, may kamay na humawak sa balikat niya. Napatilil siya ng mahina. Si Lyra May Santillan pala iyon, nakangiti. "Bakit ka nanininig?" tanong ni Lyra May. "May narinig ka na namang hindi para sa'yo?" "Wala," mabilis na sagot ni Solen. "Nagulat lang ako." "Talaga? Ingat ka, Solen, ha? Dito sa bahay na ito, hindi lahat ng nakikinig nabubuhay ng tahimik." Iniwan siya ni Lyra May na may mapanuksong ngiti. Hindi alam ni Solen kung may narinig din ba ito o sinusubukan lang siyang takutin. Pero mula noon, lalo siyang nag-ingat. Kinagabihan, matapos umalis ang mga bisita, tinawag siya ni Mando Belisario sa likod ng mansyon. Nandoon ito sa garden shed, nag-aayos ng hose at lumang paso. Si Isabel ay nakatayo rin doon, seryoso ang mukha. "Sinabi ni Isabel ang narinig mo kagabi," sabi ni Mando. Napayuko si Solen. "Ayoko pong sumanang mangialam, pero parang may mali talaga." Huminga ng malalim si Mando. "Matagal nang may mali sa bahay na ito, Hiha." "Ano pong ibig niyong sabihin?" Tumingin si Mando sa mataas na bintana ng lumang paklap ng mansyon. Madilim iyon, pero parang may anino sa likod ng kurtina. Noong buhay na buhay pa sa mata ng tao si Don Evaristo, araw-araw bumababa sa hardin. Mahilig yun sa rosas, lalo na sa puting rosas. Sabi niya, paborito raw ng babaeng minahal niya noon. Pero isang araw, bigla na lang sinabi ni Crisanta na nasa abroad na raw si Don Evaristo para magpagamot. "Hindi po ba totoo?" "Hindi ko alam, pero mula noon, may mga gabing naririnig akong ubo sa lumang bahagi ng bahay. May minsan pa ngang may humingi ng tubig." Nanlamig ang nikawalap ni Solen. "Tao po?" "Hindi multo ang humihingi ng tubig, Solen," sabi ni Mando. Napahawak si Isabel sa braso. "Kaya nga sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit doon. Delikado ang bahay na ito kapag may tinatapakang sikreto." "Pero kung may taong kailangan ng tulong?" tanong ni Solen, halos pabulong. Saglit na walang sumagot. Taning huni ng kuliglig at mahinong ugong ng generator ang maririnig. "May mga bagay na hindi kayang iligtas ng awa lang," sabi ni Mando. "Kailangan ng ebidensya. Kailangan ng tamang oras." Kinabukasan, may dumating na batang lalaki sa gate ng mansyon. 12 o 14 taong gulang. Payat, maalikabok ang sapatos, at may bitbit na lumang envelope na nakabalot sa plastic. Habang nagwawali si Solen sa may veranda, narinig niya ang sigaw ng gwardya. "Umalis ka na, bata! Bawal ang palaboy dito!" "Hindi po ako palaboy," sagot ng bata. "Hinahanap ko lang po si Don Evaristo Altamonte. May iniwan po kasi ang mama ko para kanya." Lumapit si Solen sa gate, pero agad siyang hinila ni Crisanta. "Anong ginagawa mo?" "Ma'am, bata lang po siya. Baka kailangan lang." "Wala tayong pakialam." Tinignan ni Crisanta ang gwardya. "Paandarin mo ang gate, paalisin mo yan." Nakita ni Solen ang pagkadismaya sa mukha ng bata. Bago ito tuluyang umalis, mabilis siyang kumuha ng tinapay at bottled water mula sa kusina. Palihim siyang lumabas sa side gate matapos ang ilang minuto at hinabol ang bata sa kanto. "Hoy!" tawag niya. "Sandali!" Napalingon ng bata, halatang takot ito. "Huwag kang matakot. Eto, kainin mo muna." Tinanggap ng bata ang tinapay pero hindi agad kumagat. "Kilala niyo po si Don Evaristo?" "Nagtatrabaho ako sa bahay niya. Bakit mo siya hinahanap?" "Ako po si Amiel Rivas. Ang mama ko po si Melindra Rivas. Dati raw pong sekretarya ni Don Evaristo. Namatay po siya noong 1 linggo. Bago siya namatay, pinapunta niya ako rito. Sabi niya, ibigay ko raw ito kay Don Evaristo mismo. Huwag daw kay Dacian, huwag daw sa abogado." Napatitig si Solen sa envelope. "Ano ang laman niyan?" "Hindi ko po alam, pero sabi ni Mama, kapag hindi niya naibigay ito noon, may taong mawawala sa tunay niyang pamilya." Kinilabutan si Solen. "Amiel,
Huwag kang babalik dito ng basta-basta. Delikado. Pero kailangan ko po siyang makita. Gagawa ko ng paraan, pero sa ngayon, umuwi ka muna. Saan ka nakatira? Sa inuupahan namin dati sa Silang, pero baka paalisin na rin ako kasi wala na akong pambayad. Nadurog ang puso ni Solen. Kinuha niya ang kaunting perang nakatupi sa bulsa niya. Pera sana iyon para sa sabon at padala kay Tivon at iniabot sa bata. Ate, hindi ko po pwedeng. Kunin mo at ingatan mo ang envelope. Huwag mong ibibigay kahit kanino. Tumanggo si Amiel at bago siya umalis, tumingin siya kay Solen na parang may nahanap na kakampi sa mundong puno ng nananaboy sa kanya. Pagbalik ni Solen sa mansyon, agad niyang naramdaman na may mali. Nasa hallway si Lyra May, nakasandal sa pader at nakangiti. Saan ka galing? Sa labas lang. Alam ba ni Ma'am Crisanta? Hindi sumagot si Solen. Tumawa ng mahina si Lyra May. Ang dami mo talagang tinatagong kabutihan, no? Sana hindi ka mapahamak diyan. Lumipas ang mga araw na lalong bumibigat ang hangin sa mansyon. May mga kahong inilalabas mula sa lumang opisina ni Don Evaristo tuwing madaling araw. Nakita ni Solen si Piping na nahihimik na nakatingin habang may dalawang lalaking hindi niya kilala ang nagbubuhat ng mga papeles papunta sa itim na van. Nang tanungin niya ito, umiling lang si Piping. Hindi ko gusto ang nangyayari. Pero kung magsasalita ako nang wala akong hawak na patunay, ako ang unang mawawala. Isang gabi naman, habang nagtatapon si Solen ng basura sa likod ng kusina, naamoy niya ang nasusunog na papel. Sa may gilid ng bodega, nakita ni Crisanta na may sinusunog sa drum. Ilang piraso ng papel ang hindi patuluyang natutupok. Sa isa roon, nabasa ni Solen ang bahagi ng pangalan. Evaristo Altamonte Medical Authorization. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin noon, pero alam niyang mahalaga iyon. Pagsapit ng susunod na linggo, bumuhos ang malaas na ulan. Nagdilim ang buong paligid, kumulog ng sunod-sunod, at ilang beses kumirap ang ilaw ng mansyon bago tuluyang nawalan ng kuryente. Nagkagulo ang staff. Si Crisanta ay sumisigaw sa hallway habang inuutusan ng lahat na kumuha ng emergency lamps. Solen, sigaw nito. Hanapin mo si Isabel. Kanina ko pa siyang tinatawag sa kitchen extension. Bilisan mo. Hinanap ni Solen si Isabel sa kusina, pantry at laundry area pero wala siya roon. Habang hawak ang maliit na flashlight, napadpad siya sa direksyon ng lumang hallway. Hindi iyon ang plano niya. Ngunit mula sa dilim, narinig niya ang pamilyar na tunog. Kalabog. Mahina pero malinaw. Tumigil siya sa paglakad. Bumilis ang tibok ng puso niya. May tao po ba? Bulong niya. Halos hindi marinig dahil sa lakas ng ulan. Muling may kalabog. Mas desperado na mayon. Parang may kumakadyot mula sa loob. Naninginig ang hangin ni Solen habang iniilawan ng pinto. Sa sahig, malapit sa gilid ng lumang carpet, may kumikislap na maliit na bagay. Yumuko siya at kinuha iyon. Isang susi. Tumunlok siya at alam niyang kapag binuksan niya ang pintong iyon, wala nang atrasan. Naisip niya ang banta ni Deishan, ang babala ni Isabel, ang sinabi ni Mando tungkol sa taong humingi ng tubig at ang envelope ni Amiel na dalang lihim mula sa nakaraan. Pero naisip din niya ang boses ng ama niya si Leandro noong nabubuhay pa ito. Anak, kapag may nakita kang inaapi at kaya mong tumulong, huwag mong piliing maging bulag. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi sa seradura. Umikot ito. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang malamig at madilim na silid. Amoy kulob, gamot at lumang kahoy. Inilawan niya ang loob at nakita ang malaking walk-in closet sa dulo. Bahagya itong nakabukas. Mula sa loob, may mahinang tinig. Tulong! Halos mawalan ng lakas ang tuhod ni Solen. Lumapit siya. Bawat hakbang ay mabigat, bawat hinga ay naninginig. Nang tuluyan niyang buksan ang closet, napaatras siya at napahawak sa bibig para hindi mapasigaw. May lalaking nakagapos sa loob. Duguan ang noo nito, naningitim ang gilid ng labi at halos hindi na makadilat sa panghihina. Pero kahit sugatan at lupaypay, nakilala niya agad ang mukha nito. Si Rain Altamonte, ang milyonaryong sinasabing nasa business trip.
Ang lalaking minsang nagtanong kung nasaktan ba siya. At ngayon, nasa harap niya ito, nakagapos sa loob ng closet, hirap huminga, at pabulbong na nagsabing, "Solen, huwag kang sisigaw. Papatayin nila tayo." Halos mawalan ng hinga si Solen habang nakatitig sa lalaking nasa loob ng walk-in closet. Ilang segundo siyang parang napako sa kinatatayuan. Ang ulan sa labas ay patuloy na humahampas sa mga bintana at ang maliit niyang flashlight lamang ang nagbibigay liwanag sa mukha ni Rain Altamonte. Ang lalaking ilang araw nang sinasabing nasa Cebu para sa business trip. Ngulit ngayon ay nasa harap niya. Nakagapos, sugatan at halos wala ng lakas. "Sir Rain," halos pabulbong niyang nasabi, "anong nangyari sa inyo?" Pinilit ni Rain na itaas ang ulo, mulit na pangiwi siya sa sakit. May tape marks sa paligid ng kanyang bibig, may pasa sa braso, at may tali sa magkabilang kamay. Kita ni Solen na matagal na siyang hindi nakakakain ng maayos. Ang dating ayusing suot nitong business shirt ay marmila at may bahid ng dugo sa manggas. "Tubig," halos hindi marinig na sabi ni Rain. "Kailangan kong makalabas dito." Agad na kumilos si Solen. Kahit nanginginig ang kamay, lumuhod siya at hinanap kung saan nakatali ang lubid. Makapal iyon at mahigpit ang pagkakapulpot. Wala siyang dalang kutsilyo kaya ginamit ang maliit na gunting na laging nakalagay sa bulsa ng apron niya para sa mga sinulid at tags ng damit. "Sandali lang po," sabi niya habang pigil ang iyak. "Ilalabas ko kayo rito pero kailangan niyo pong tumahimik. Baka may makadinig." "Sila, Dacian," hirap na bulbong ni Rain. "Siyang may gawa nito." Para bang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Solen. Kahit matagal na niyang nararamdamang mapanganib si Dacian, iba pa rin ang marinig mismo kay Rain na siya ang nasa likod ng lahat. "Bakit po niya ginawa ito?" "Board meeting," sagot ni Rain, putol-putol ang hininga. "Kailangan niya akong mawala. Kapag hindi ako nakadalo, maililipat niya ang kontrol." Napakagatlabi ni Solen habang ginugupit ang tali. Sa bawat segundo, pakiramdam niya ay may lalabas mula sa pinto at huhuli sa kanila. Naririnig pa rin niya ang mga yapag sa malayong hallway, mga sigaw ni Crisanta at ingay ng staff na naghahanap ng kanbila dahil sa brownout. Ang ulan ang nagbibigay sa kanila ng takip, ngulit alam niyang hindi iyon magtatagal. Nang tuluyang maputol ang tali, bumagsak ang mga kamay ni Rain sa sahig. Agad siyang umungol sa sakit. Tinulungan niya si Solen na maupo ng maayos at inabot ang maliit niyang bote ng tubig. "Dahan-dahan lang po." Halos maubos ni Rain ang tubig sa ilang lagok pero napahinto siya nang biglang umubo. Hinawakan ni Solen ang balikat niya. "Kailangan nating humingi ng tulong. Huwag na sa security. May taong sedation doon. Huwag na kay Crisanta. Kasabwat siya." "Kanino po tayo pwedeng lumapit?" Tumingin si Rain sa kanya. Hirap, ngulit malinaw ang titig. "May magkakatiwalaan ka bang staff?" Agad na pumasok sa isip ni Solen sina Mando, Yasabel at Peping. Hindi siya sigurado kung hanggang saan ang kaya nilang itaya pero alam niyang sila lang ang may pusong hindi nabibili sa mansyong iyon. "Meron po," sagot niya, "pero kailangan muna naming ilabas kayo sa hallway." Sumubok si Rain na tumayo, ngulit agad na nanghina. Muntik na siyang bumagsak kung hindi siya nasalo ni Solen. "Hindi niyo pa kaya," sabi niya. "Kailangan kong kayanin. Kapag nakita nila akong buhay at nakalabas dito, hindi lang ako ang papatayin nila." Nanlalaki ang mata ni Solen. "Pati kami ba?" Hindi sumagot si Rain. Hindi niya na kailangan. Ang katahimikan niya ang sapat na sagot. Dahan-dahan niyang inalalay si Rain palabas ng closet. Mabigat ito, pero pinilit niyang kayanin. Hindi niya alam kung saan siya kumukuha ng lakas. Marahil sa takot, marahil sa awa, marahil sa galit na may taong kayang ikulong ang sariling kadarugo para sa yaman at kapangyarihan. Paglabas nila sa silid, inilawan ni Solen ang hallway. Wala pang tao, ngunit mula sa kabilang dulo may narinig siyang yapag.
Agad niyang hinila si Rain sa likod ng makapal na kurtina sa tabi ng malaking bintana. Dumaan ang isa sa mga tauhan ng security. May hawak na flashlight. Huminto ito sa tapat ng pinto ng lumang silid. Nanlaki ang mata ni Solen nang makita nitong bahagya itong nakabukas. May tao ba rito? Tawag ng lalaki. Napatigil si Solen sa paghinga. Ramdam niya ang bigat ni Rain na halos sumandal na sa kanya. Kung bumagsak ito, tapos silang dalawa. May biglang narinig na boses mula sa kabilang hallway. "Hoy! Pinapatawag ka ni Ma'am Crisanta sa main foyer!" Sigaw ni Piping. Napalingon ng security. "Bakit?" "Ewan ko, galit na galit. May nawawalang emergency key raw." Nagmura ang lalaki at mabilis na umalis. Ilang sandali pa, lumabas si Piping mula sa dilim. Hawak ang flashlight at basang-basa ang jacket. Napatitig siya kay Rain at halos mabitawan ng hawak. "Diyos ko," bulong niya. "Totoo pala." "Kuya Kiping," naninginig na sabi ni Solen, "tulungan niyo kami!" Hindi na nagtanong si Piping. Agad niyang inalalayan si Rain sa kabilang braso. "Sa likod tayo. May service passage papunta sa garden shed." "Mando!" Mahina ngunit diing tawag niya sa radyo ng staff. "Pumunta ka sa lumang greenhouse. Ngayon na!" Habang nagmamadali sila sa makitid na service hallway, halos madulas si Solen sa basang saig. Sa bawat kanto, pakiramdam niya'y haharang si Dashan o si Crisanta. Naririnig niya ang sariling tibok ng puso. Hindi niya alam kung naririnig din ito ng iba. Nang makarating sila sa likod ng mansyon, sinalubong sila ni Mando na may dalang lumang kumot at maliit na first aid kit. Kasunod nito si Isabel. Takot-matakot ngunit matatag ang mukha. "Rain!" bulong ni Isabel, napahawak sa dibdib. "Akala namin." "Wala ng oras," sabi ni Piping. "Kailangan siyang ilayo dito bago nila malaman." "Sa bahay ko sa dulo ng property," sabi ni Mando. "Hindi nila agad iisipin dun. Sa likod tayo dadaan sa ilalim ng puno ng santol." Binalot nila si Rain sa kumot para hindi agad makilala kung may makakita. Si Isabel ang mabilis na bumalik sa loob upang linisin ang ilang patak ng dugo sa hallway at kunin ang lumang damit na maaaring isuot ni Rain. Si Mando at Piping naman ang umalalay sa kanya, habang si Solen naman ang nauuna para tingnan kung may tao sa dinadaanan. Sa gitna ng ulan at putik, nakarating sila sa maliit na bahay ni Mando sa pinakadulong bahagi ng lupa ng Altamonte. Simple lang yun. Kahoy ang dingding, yero ang bubong, at may maliit na ilaw na dibaterya sa loob. Ngulit para kay Solen, parang iyon ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo sa sandaling iyon. Pinahiga nila si Rain sa papag. Agad na nilinis ni Isabel ang sugat nito sa noo, habang si Piping ay nagbabantay sa bintana. "Anong ginawa sa iyo, hiho?" tanong ni Mando, nanginginig ang boses sa galit. Pinikit ni Rain ang mga mata. Tila pinipilit alalahanin ng hindi bumabagsak ang lakas. "Pinapasirmahan ako ng authorization papers. Tumanggi ako. Kinonfronta ko si Dashan tungkol sa mga dokumentong nakita ko. May mga peking medical clearance, transfer papers, at accounts na hindi dumaan sa office ko. Akala ko kaya kong harapin si Dashan mag-isa." "At pagkatapos?" tanong ni Solen. "Pinainom ako ng kape sa study room. Pagkagising ko, nasa closet na ako. Naririnig ko sila sa labas. Sabi ni Dashan ilang araw lang daw. Kapag tapos na ang meeting, pwede na akong mawala ng tuluyan." Napahawak si Isabel sa bibig. "Hayop siya!" "Hindi lang ako ang biktima," sabi ni Rain. Biglang nanahimik ang lahat. Tumingin si Rain kay Solen. Buhay pa si Don Evaristo. Napatitig si Solen. "Pero sabi nila nasa abroad siya." "Hindi. Nasa isang private care facility siya. Itinago nila gamit ang peking medical papers. Pinapalabas nilang wala ng kapasidad magdesisyon. Pero bago ako makulong, nalaman kong may mga araw na malinaw ang isip niya. Sinubukan niyang kontakin ako." "Si Dasha nang nag-ayos lahat," nagdagdag si Rain, kasama si Attorney Caliboso,
at si Crisanta ang nagbabantay sa loob ng bahay para walang makalapit sa mga lumang files. Napatitig si Sulen sa kanyang mga kamay. Kaya pala may sinusunog siyang papeles. Napalingon si Rain. May nakita ka? Opo, may pangalan ni Don Evaristo. Medical authorization yata. Kailangan natin ng ebidensya. At kailangan nating mahanap ang taong tagal nang hinahanap ni Don Evaristo bago pa tuluyang maagaw ni Dasha ng lahat. Sinong tao yun? Tanong ni Isabel. Huminga ng malalim si Rain. Ang tunay na tagapagmana. Mas lalong bumigat ang katahimikan sa maliit na bahay. Sa labas, patuloy ang ulan. Sa loob, parang lahat sila ay nakatayo sa gilid ng bangis. Nagkaroon ng anak si Don Evaristo sa babaeng minahal niya bago siya piliting itali sa kasal ng pamilya. Paliwanag ni Rain, matagal niya tong hinanap. May mga dokumento siyang itinago. May palatandaan din. Isang silver locket na may ukit na 2 letra. Napakurap si Sulen. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ano pong letra? Mahinang tanong niya. Tinignan siya ni Rain. AM. Parang tumigil ang mundo ni Sulen. Dahan-dahan niyang hinawakan ang dibdib niya. Sa ilalim ng kanyang uniforme, nakasabit sa manipis na tali ang lumang silver locket na suot niya mula pagkabata. Hindi niya ito ipinapakita kahit kanino. Sabi ng ina niyang si Natividad, iyon daw ang taming bagay na kasama niya nung dumating siya sa buhay nila bilang sanggol. Akala niya noon, alaala lang yun ng totoong magulang na hindi na niya makikilala kailanman. Nanginginig ang kamay niyang hinila ang kwintas mula sa loob ng damit. Lumitaw ang maliit na locket. Luma, may gasgas, ngunit malinaw pa rin ang ukit. AM. Napaatras si Isabel. Si Mando ay napanganga. Si Peping ay napasandal sa pinto, tila hindi makapaniwala. Hindi kumilos si Rain sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inabot ang locket, ngunit hindi niya ito hinawakan ng walang pahintulot. San mo nakuha yan? Tanong niya, halos bulong. Sa akin na po ito mula pagkabata. Sabi ni Nanay Natividad, may babaeng naghihingalo noon na nag-iwan sa akin sa maliit na klinik. Hindi raw niya alam ang buong pangalan. Basta ang sabi, alagaan daw ako. At huwag daw mawawala ang locket. Buksan mo, sabi ni Rain. Matagal nang hindi binubuksan ni Sulen ang locket dahil natatakot siyang masira. Ngunit sa gabing iyon, gamit ang nanginginig na kuko, marhan niya itong binuksan. Sa loob, naroon ang kupas na maliit na larawan ng isang sanggol at sa kabilang bahagi ay halos buradong piraso ng papel na may sulat kamay. Annalise. Napatakip ang bibig ni Isabel. Sulen. Hindi maintindihan ni Sulen ang nararamdaman niya. Takot, gulat, pagkalito, galit, lungkot, lahat sabay-sabay. Hindi ibig sabihin nito na ako na yun. Sabi niya, tila pinipilit itanggi ang bigat ng posibilidad. Marami namang puliding may locket, baka nagkataon lang. Hindi ito basta nagkataon. Matagal kong hinanap ang locket na yan. Iyan ang palatandaang iniwan ni Don Evaristo. Ang pangalan ng babaeng minahal niya ay Annalise Monteclaro. Nang marinig ni Sulen ang pangalang iyon, parang may kung anong kirot na hindi niya maipaliwanag sa dibdib. Hindi niya kilala si Annalise. Hindi niya alam kung sino ito sa buhay niya. Ngunit sa loob ng maraming taon, may bahagi ng puso niyang laging nagtatanong kung bakit siya iniwan. Bakit wala siyang tunay na apelidong pinanggalingan? At bakit may puwang sa pagkatao niyang hindi mapunan kahit gaano siya kamahal ni Natividad? Biglang may kaluskos sa labas. Agad na pinatay ni Peping ang ilaw. May tao, bulong niya. Napatayo si Sulen. Mando grabbed the bolo na ginagamit sa Harden habang si Isabel ay hinawakan ang first aid scissors. Si Rain ay pilit na bumangon kahit halos hindi kaya. Mula sa labas, narinig nila ang boses ni Crisanta sa malayo. Hanapin niyo siya! Hindi siya makakalayo! Kasunod nito ang boses ni Dacian, malamig at galit. Kapag nakita niyo si Rain, huwag niyo nang dalhin sa akin ng buhay kung hindi kailangan.
Napapikit si Sulen sa takot. Hindi lang pala sila naghahanap. Handa silang pumatay. Mabilis na nag-isip si Piping. May lumang service van sa likod ng talyer. Hindi ginagamit. Kaya kong paandarin. Dadalhin ko si Rain palabas sa likod na daan. Hindi pwedeng kayong dalaonang, sabi ni Sulen. Tama, sabi ni Rain. Kailangan mong bumalik sa mansyon. Napatingin siya sa Rain na parang hindi makapaniwala. Ano po? Kapag nawala ka rin ngayon, malalaman nilang ikaw ang tumulong. Damay ang pamilya mo, damay ang lahat. Kailangan mong magpanggap na wala kang alam hanggang makakuha tayo ng ebidensya. Pero paano kayo? Ilalayo ka nila. Mando and Peping no places. Pero ikaw ang nasa loob. Ikaw ang makikita ng galaw nila. Humakbang si Sulen palapit kay Rain. Hindi ako espiya, Sir Rain. Maid lang ako. Mahinang ngumiti si Rain kahit sugatan. Hindi lang maid, Sulen. Ikaw ang dahilan kaya buhay pa ako ngayon. Hindi makasagot si Sulen. Gusto niyang umiyak pero wala silang oras para sa luha. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Isinuot ni Rain ang lumang jacket ni Mando. Tinakpan ng kanyang mukha ng cap. Si Peping ang umalalay sa kanya palabas sa likod ng bahay habang si Mando ay nauuna para masiguradong walang bantay sa daan. Si Isabel naman ay bumalik sa mansyon, dala ang ilang maruming tela para itago sa laundry at burahin ng bakas ng dugo. Bago umalis si Rain, saglit siyang humarap kay Sulen. Ingatan mo ang locket at huwag mong ipapakita kahit kanino, lalo na kay Dacian. Tumanggi si Sulen, hawak ang locket na parang bigla itong naging mas mabigat kaysa sa buong buhay niya. Babalik po ba kayo? Tanong niya. Kailangan. Sagot ni Rain. Hindi pa tapos ang laban. Pagkaalis ng service van sa likod ng mga puno, bumalik si Sulen sa mansyon habang basang-basa sa ulan. Pinilit niyang ayusin ang muka, pinunasan ng putik sa laylayan ng uniforme at pumasok sa kitchen entrance na parang buong gabi siyang naghanap lang kay Isabel. Mulit pagpasok niya sa staff hallway, naroon si Lyra May. Nakatayo ito sa dilim, nakangiti, hawak ang kandila. Ang tagal mo, sabi nito. Nanigas si Sulen. Naghahanap ako kay Ate Isabel, sagot niya. Talaga? Lumapit si Lyra May. Kasi nakita kitang galing sa likod at hindi ka mag-isa kanina. Hindi kumurap si Sulen kahit halos sumabog ang kaba sa dibdib niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tumawa ng mahina si Lyra May. Sana nga hindi rin malaman ni Sir Dakyan. Pagkatapos ay iniwan siya nito sa hallway. Ngunit bago tuluyang lumayo, nakita ni Sulen na dumiretso si Lyra May sa direksyon ng study room. Ilang sandali pa, umalingaw-ngaw sa mansyon ang galit na sigaw ni Dakyan. Nawala siya! Sunod na narinig ni Sulen ang malakas na pagbagsak ng baso o plorera. Hanapin ninyo kung sino ang tumulong sa kanya! Napahawak si Sulen sa kanyang locket sa ilalim ng uniforme. Alam niyang mula sa gabing iyon, hindi na siya simpleng kasambahay sa mansyon ng Altamonte. Dala na ang lihim na kayang magwasak sa isang makapangyarihang pamilya. At habang umaalingaw-ngaw ang mga yabag sa hallway, isang bagay lang ang malinaw sa isip niya. Kailangan niyang mabuhay. Kailangan niyang protektahan ng pamilya niya. At kailangan niyang alamin kung bakit ang isang lumang locket sa dibdib niya ang susi sa lahat ng kasinungalingang itinago sa mansyong iyon. Mula nung gabing mailabas si Rain Altamonte mula sa madilim na closet, hindi na naging pareho ang bawat paghinga ni Sulen sa loob ng mansyon. Kahit ginagawa pa rin niya ang dating trabaho, nagpupunas ng mesa, nag-aayos ng bulaklak, naghuhugas ng pinggan at yumuyuko tuwing dinaraanan ni Crisanta, alam niyang bawat kilos niya ay maaaring ikapapahamak niya. Hindi na lang ito tungkol sa pagod ng isang maid, hindi na lang ito tungkol sa pang-aapi o pangmamaliit. Ngayon, may buhay ng nakataya, may lihim na lumalalim sa bawat pintong nakasara. Kinabukasan matapos mawala si Rain, nagmistilang punerarya ang buong mansyon. Tahimik, malamig at puno ng galit na hindi sinasabi ng diretsyo. Naglalakad si Dakyan sa hallway habang hawak ang cellphone, pulang-pula ang mga mata sa puyat. Si Crisanta naman ay parang asong nangangagat sa bawat staff na makasalubong. Lahat kayo papasok sa pantry isa-isa, utos ni Crisanta. May itatanging si Sir Dakyan,
At kung may magsisinungaling, tandaan ninyo, may pamilya kayong pwedeng madamay. Napalunok si Solen. Naisip niya agad sina Natividad at si Tivon sa Quezon. Hindi niya kayang isipin na pati sila ay abutin ng kasamaan ni Dakyan. Isa-isa tinanong ang mga kasambahay. Nang siya na ang pumasok sa pantry, naroon si Dakyan na nakaupo sa maliit na mesa, hawak ang basong may yelo ngunit hindi iniinom. Sa tabi niya ay si Crisanta at sa may pinto ay si Lyra May na parang tagamasid na sabik makita ng pagbagsak. "Solen," sabi ni Dakyan. Mababa ang boses. "Nasaan ka kagabi nang nawalan ng kuryente?" "Naghahanap po ako kay Ate Isabel, sir. Inutusan po ako ni Ma'am Crisanta." "Saang bahagi ng bahay?" "Sa kusina po, pantry, laundry area at likod." "Likod," umangat ang kilay ni Dakyan. "Opo, akala ko po baka nandun siya dahil may kinukunga." Tumingin si Dakyan kay Lyra May. Ang babaeng maid ay bahagyang ngumiti. "May nakita ka bang kakaiba?" "Wala po, sir." Unti-unting tumayo si Dakyan at lumapit sa kanya. "Alam mo, Solen, minsan ang pinakatahimik ang pinakamagaling magsinungaling." Hindi kumurap si Solen. Ramdam niya ang panginginig ng mga tuhod niya pero pinilit niyang huwag pakihalata. "Wala po akong alam, sir." Ilang sandali siyang tinitigan ni Dakyan. Pagkatapos ay ngumiti ito ng manipis. "Sige, makakaalis ka na." Paglabas ni Solen sa pantry, halos hindi siya makahinga. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Sa hallway, sinalubong siya ni Lyra May. "Ang galing mong umarte," bulong nito. Hindi siya lumingon. "Hindi ko alam ang sinasabi mo." "Alam mo, minsan naaawa ako sa iyo. Akala mo maproprotektahan ka ng kabaitan mo. Pero dito, Solen, pera ang proteksyon. At mas pinili kong kumampi sa taong may kaya akong bayaran." Huminto si Solen. "Kung pera ang pinili mo kabalit ng buhay ng tao, hindi ka na nila kailangang sirain. Sinira mo na sarili mo." Nawala ang ngiti ni Lyra May. "Titignan natin kung hanggang saan ka dadalhin ng tapang mo." Habang tumitindi ang pagbabantay sa mansyon, nasa labas naman sina Rain, Piping at Mando. Hindi sila nagtago sa malayong lugar gaya ng inaakala ni Dacian. Sa halip, pumunta sila sa isang lumang safe house sa Laguna na minsang ginamit ng ina ni Amiel Mevas. Doon dinala ni Piping si Rain matapos silang makalusot sa likod na kalsada. Ang bahay ay luma, yari sa kahoy at semento, nakatago sa likod ng mga puno ng mangga at santol. Sa unang tingin, mukhang abandonado, ngunit sa loob ay may lumang filing cabinet, kahon ng dokumento at maliit na kwartong may kama. Makalipas ang 2 araw, nakahanap ng pagkakataon si Solen na makaalis sa mansyon. Nagpaalam siya kay Crisanta na bibili ng gamot para sa sipon ng isa sa staff, ngunit ang totoo, dala niya ang address na palihim na iniwan ni Piping sa ilalim ng paso sa garden shed. Sumakay siya ng jeep, pagkatapos ay tricycle, at sa bawat liko ng daan ay lingon siya ng lingon kung may sumusunod sa kanya. Nang makarating siya sa lumang bahay sa Laguna, si Amiel ang unang bumukas ng pinto. "Ate Solen," sabi ng bata, halatang gulat at tuwa. "Amiel," bulong niya, "nandito ka pala." Tumanggo ang bata. "Dinala po ako ni Kuya Piping. Sabi niya mas delikado raw kung mag-isa ako." Sa loob, nakita ni Solen si Rain na nakaupo sa lumang sofa. Mas maayos na ang sugat nito pero halata pa rin ang panghihina. Nandoon din sina Mando at Piping. Sa mesa, nakalatag ang mga lumang papel at litrato. May mga envelope na naninilaw na sa katandaan. May maliit na tape recorder at may diary na kulay brown. "Solen," sabi ni Rain, agad na tumayo ngunit napahawak sa pagiliran. "Sir, huwag kayong tumayo." "Hindi na ako sir dito," himahin sabi niya. "Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako." Hindi alam ni Solen kung ano ang isasagot. Umupo siya sa harap ng mesa at tinignan ng mga dokumento. "Ano ang mga ito?" Lumapit si Amiel
at itinulak ang envelope na dala niya noon sa gate. Ito po ang iniwan ni Mama. Binuksan ni Rain ang envelope. Sa loob ay may liham na sulat kamay, lumang litrato ng isang babaeng nakangitit habang hawak ang sanggol at ilang dokumento may pangalan ni Annalise Monteclaro. May isa ring maliit na photocopy ng birth record, kulang ang ilang bahagi, mulit malinaw ang ilang impormasyon. Female child, mother Annalise Monteclaro, father Evaristo Altamonte. Nanlamid ang mga kamay ni Solen. Hindi ito kumpleto, sabi ni Rain, ngunit sapat ito para simulan ang paghahanap ng mas matibay na ebidensya. Binasa ni Piping ang isang bahagi ng liham ni Melindra Rivas, ang ina ni Amiel. Sinulat ng nanay ko, sabi ni Amiel, nanginginig ang boses. Sabi niya, inutusan daw siya noon ng mga kamag-anak ni Don Evaristo na itago ang ilang records. Akala niya legal iyon. Gulit nang malaman niyang may sanggol na ipinalabas na patay, nagsisi siya. Napatakip si Solen sa bibig. Ako ba ang sanggol na iyon? Walang agad nakasagot. Si Rain ang marahang nagsalita. Hindi pa natin pwedeng sabihin ng buong buo hanggat wala pang DNA test at original records. Pero Solen, lahat ng palatandaan ay papunta sa iyo. Umiling si Solen habang namumuo ang luha sa mata. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Buong buhay ko, tinanggap kong anak ako ni Nanay Natividad. Minahal niya ako kahit hindi niya ako kadugo. Ngayon, parang bigla na lang may mundong bumubukas na hindi ko naman hiniling. Hindi ito binubura ang pagiging anak mo kay Natividad, sabi ni Mando. Kung siya ang nagpalaki sa iyo, siya ang nanay mo. Ngulit may karapatan ka ring malaman kung saan ka nanggaling. Napaluha si Solen. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa pagod o pang-aapi, ngulit dahil sa bigat ng katotohanang unti-unti nang lumalapit sa kanya. Kinabukasan, kinausap niya si Natividad sa telepono. Hindi niya sinabi ang lahat, pero hindi niya mapigilang magtanong. Nay, mahinang sabi niya, noong nakita niyo ako bilang sanggol, may sinabi ba ang babaeng nag-iwan sa akin? Matagal na katahimikan ang sumunod. Bakit mo biglang naitanong yan, anak? Kailangan ko lang malaman. Narinig ni Solen ang mabigat na paghinga ng ina sa kabilang linya. May sinabi siya. Mahina na siya noon. Duguan. Takot na takot. Ang sabi niya, iligtas niyo ang anak ko. Huwag niyo siyang ibabalik sa kanila. Tapos inabot niya ang locket. May binanggit siyang pangalan, Annalise. Napapikit si Solen habang tumulo ang luha niya. Nay, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Dahil natakot ako. Imiyak ang sagot ni Natividad sa kabilang linya. Anak, noong sinusubok akong magtanong noon, may mga lalaking pumunta sa klinik. Hinahanap ang sanggol. Sabi nila, kung magsalita, may mamamatay. Wala akong pera, wala akong laban. Ang kaya ko lang gawin ay dalhin ka palayo at mahalin ka na parang tunay kong anak. Hindi parang... Nay, umiiyak na sabi ni Solen. Tunay niyo akong anak. Dahil sa usapang iyon, mas tumibay ang loob ni Solen. Hindi na lang siya lumalaban para sa sarili. Lumalaban siya para sa babaeng nagligtas sa kanya, para sa inang nagpalaki sa kanya, para kay Rain, kay Don Evaristo at sa lahat ng taong tinakot ng kapangyarihan ni Daishan. Ngulit hindi natulog ang kalaban. Makalipas ang ilang araw, kumalat sa social media ang mukha ni Solen. Isang peking post ang lumabas mula sa anonymous page. Maid ng Altamonte sangkot sa pagnanakaw at pagkamala ng milyonaryong si Rain Altamonte. Kasunod nito ang malabong larawan niya mula sa CCTV sa hallway at isa pang litrato kung saan kausap niya si Amiel sa labas ng gate. Ginawa siyang magnanakaw, kidnapper at oportunistang maid. Sa mansyon, binasa ni Crisanta ang comments habang nakangisi.
Tingnan mo nga naman, ang bait-baitang Solen, sikat na. Si Lyra May naman ay tahimik na nakatingin sa cellphone. Akala niya matutuwa siya, pero nang makita niya ang masasakit na salitang binabato ng mga tao kay Solen, may kaunting kirot na dumaan sa mukha niya. Ngunit nilunok niya iyon. Pinili na niyang kumampi kay Daishan. Dumating ang pinakamasakit na balita nang tawagan ni Tibon si Solen. "Ate," umiiyak ang kapatid niya. "May mga kaklase akong nagsasabing kriminal ka raw. Pinapatawag ako ng guidance office. Si nanay naman, tumaas ang presyon." Parang piniga ang puso ni Solen. "Tibon, makinig ka sa akin. Hindi totoo ang sinasabi nila. Ate is trying to fix something, pero kailangan mong alagaan si nanay. Uwi ka na lang, ate. Natatakot ako." Gusto niyang sabihing na oo. Gusto niyang iwan ng lahat. Ngulit alam niyang kapag umatras siya ngayon, habang buhay silang tatakbo mula sa kasinungalingang ginawa ng iba. "Malapit na itong matapos," sabi niya kahit hindi siya sigurado. "Magtiwala ka sa akin." Sa tulong ni Rain, nakipag-ugnayan sila sa isang dating loyal accountant ni Don Evaristo na si Brando Sardea. May hawak itong kopya ng lumang trust documents na nagbabanggit sa posibleng anak ni Don Evaristo kay Annalise. Ngunit natatakot itong magsalita dahil minsan na siyang pinagbantaan ni Attorney Caliboso. "Kapag tumistigo ako, baka pati pamilya ko damayin," sabi ni Brando sa isang tagong meeting sa maliit na kapilya sa Laguna. "Hindi ka nag-iisa," sagot ni Rain. "Kapag tumahimik tayo lahat, si Daishan ang mananalo." Si Solen naman ay lumapit kay Brando. "Sir, buong buhay kong hindi ko alam kung sino ako. Pero mas masakit po na makita kong ginagamit ang takot para yurakan ang mga inosente. Kung may alam po kayo, tulungan niyo kami. Hindi lang po para sa akin, para rin kay Don Evaristo." Sa huli, pumayag si Brando na ibigay ang encrypted flash drive na matagal niyang itinago. Sa pamamagitan ng mga dokumento ni Melindra, files ni Brando at mga naaalala ni Natividad, natuntun nila ang private care facility kung saan itinago si Don Evaristo. Hindi ito nakapangalan sa Altamonte, kundi sa Shell Company na kontrolado ni Attorney Caliboso. Nasa gilid ito ng Batangas, isang tahimik at mamahaling facility para sa matatandang may sakit. Isang madaling araw, pumunta roon sina Solen, Rain, Peping at Mando. Si Isabel ay naiwan upang bantayan si Amiel at makipag-ugnayan kay Natividad. Kabado si Solen habang papasok sila sa facility. Nakasuot siya ng simpleng damit at nakatago ang locket sa loob ng blouse niya. Sa tulong ng dating nurse na kilala ni Natividad, nakapasok sila sa silid ni Don Evaristo. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanila ang matandang lalaking nakahiga sa kama, payat, maputla at may nakakabit na dextrose. Ngulit nang marinig nito ang pangalan ni Rain, dahan-dahang inimulat nito ang mga mata. "Rain," paus nitong sabi. "Rain?" Lumapit si Rain at hinawakan ng kamay ng matanda. "Lolo, nandito ako." Tumulo ang luha ni Don Evaristo. "Akala ko huli na ang lahat." "Hindi pa po," sabi ni Rain. "May kasama akong kailangan niyong makita." Dahan-dahang lumapit si Solen. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi niya alam kung paano haharap sa lalaking maaring tunay niyang anak. Sa loob ng maraming taon, galit siya sa taong hindi niya kilala dahil akala niyang iniwan siya nito. Ngayon, nakikita niya ang isang matandang halos wasakin din ng parehong kasinungalingan. Tingingin nito si Don Evaristo. Una, pagkalito. Sunod, gulat. Tapos, parang biglang bumalik ang liwanag sa mga mata nito. "Annalise," bulong niya. "Hindi po. Ako po si Solen." Nanginginig na iniangat ni Don Evaristo ang kamay. "Ang locket." Dahan-dahang inilabas ni Solen ang silver locket na may ukit na AM. Nang makita ng matanda iyon, napahagulgol ito sa paraang halos hindi kinaya ng kanyang mahinang katawan. "Anak," sabi niya halos pumutol-putol ang boses, "ikaw ang hinanap ko sa bawat taon na ninakaw sa atin." Lumuhod si Solen sa tabi ng kama.
Hindi niya alam kung yayakap ba siya, iiyak o magagalit. Kaya hinawakan na lang niya ang kamay ng matandang nanginginig. Kung totoo po ito, sabi niya habang umiiyak, bakit ngayon lang? Dumilat si Don Evaristo, puno ng pagsisisi. Dahil pinaniniwalaan nila akong namatay ka. Pinaniniwalaan nila akong nawala na si Annalise at ang anak namin. At nang malaman kong baka buhay ka pa, sinimulan nila akong ikulong sa sarili kong pangalan. Sa silid na iyon, sa gitna ng amoy ng gamot at malamlam na ilaw, nagharap ang dalawang taong parehong ninakawan ng panahon. Si Solen na lumaking walang alam sa tunay na pinagmulan at si Don Evaristo na tumandang hinahanap ang anak na inagaw sa kanya. Hindi pa tapos ang laban. Wala pa silang buong tagumpay, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na sila bulag sa katotohanan. At sa labas ng facility, habang nagsisimulang sumikat ang araw, alam ni Solen na ang dating maid na laging pinapayukod sa mansyon ay hindi na muling yuyuko sa kasinungalingan ng mga Altamonte. Pagkatapos ng madaling araw na pagkikita ni Solen at Don Evaristo sa private care facility, hindi agad naging magaan ang lahat. Hindi sapat na nahanap niya ang matandang milyonaryo. Hindi sapat na nakita nito ang locket at tinawag siyang anak. Sa mundong hawak ng pera, dokumento, abogado at kapangyarihan, kailangan nilang patunayan ang katotohanang ilang dekada ng tinakpan ng kasinungalingan. Si Don Evaristo ay mahina pa. Mulit ng araw na iyon, tila bumalik ang apoy sa kanyang mga mata. Habang nakaupo siya sa wheelchair sa loob ng tahimik na silid, hawak niya ang kamay ni Solen na parang natatakot siyang mawala muli ito kapag binitiwan niya. Hindi na tayo paghihiwalayin, paos niyang sabi. Hindi agad nakasagot si Solen. Hanggang ngayon, may bahagi ng puso niyang hindi pa makapaniwala. Buong buhay niyang tinanggap na si Natividad ang daging ina niya. Buong buhay niyang kinimkim ang tanong kung bakit may locket siya, bakit wala siyang tunay na birth record at bakit tila may kulang sa kanyang pagkatao. Ngayon, nasa harap niya ang lalaking maaaring tunay niyang ama. Yamaman, makapangyarihan, ngulit wasak at ninakawan din ng panahon. Hindi ko po alam kung paano magsisimula. Hindi ko alam kung paano maging anak ninyo. Umiyak si Don Evaristo. Hindi mo kailangang pilitin. Hindi kita hihingan ng pagmamahal na hindi ko pa napaghihirapan. Ang mahalaga, buhay ka at may panahon pa akong humingi ng tawad. Nasa gilid si Rain, tahimik na nakikinig. Kahit mahina pa sa pagkakakulong, pinilit niyang maging matatag para sa dalawa. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ang pinakamapanganib na bahagi. Lolo, sabi ni Rain, kailangan nating kumilos bago ang board meeting. Kapag naipasa ni Dakya ng transfer papers, mas mahirap nang bawiin lahat. Mahinang tumango si Don Evaristo. Tawagan mo si Judge Florencio Maravilla, kaibigan ko noon, at si Dr. Carmela Bituin. Siya ang unang doktor na nag-alaga kay Annalise bago siya nawala. Kung buhay pa ang records, siya ang makakatulong. Mula roon, gumalaw ang lahat ng may direksyon. Si Peping ang nagmaneho sa kanila pabalik sa ligtas na bahay sa Laguna. Si Mando ang nagbantay kay Amiel, habang si Isabel naman ay nakipag-ugnayan kay Natividad para maihatid ito ng ligtas at hindi matunton ng mga tauhan ni Dakyan. Si Brando Sardea, ang dating accountant, ay naglabas ng mas maraming kopya ng trust documents at bank records na magpapatunay na may funds noon si Don Evaristo para sa paghahanap sa nawawalang anak. Samantala, ang tape recorder na iniwan ng ina ni Amiel na si Melindra Revis ay dinala sa isang technician upang linisin ang audio. Nang dumating si Natividad sa safe house, hindi napigilan ni Solen na tumakbo papunta sa kanya. Payat at halatang nanghihina ang ina, ngulit ang yakap nito ay kasing higpit pa rin kadati. "Nay," hagulgol si Solen, "takot na takot ako." Hinaplos ni Natividad ang buhok niya.
Anak, kahit sino pa ang tunay mong dugo, ikaw pa rin ang batang kinarga ko, pinuyatan ko at minahal ko. Walang makakakuha nun sa atin. Lumapit si Don Evaristo sa wheelchair. Tumigil siya sa harap ni Natividad at halos hindi makatingin direkta dahil sa hiya. Kayo ang nagligtas sa anak ko, sabi niya, habang ako nabigo silang protektahan. Umiling si Natividad. Hindi ko siya iniligtas para bayaran niyo ako. Iniligtas ko siya dahil sanggol siya, walang kamalay-malay, at dahil noong gabi na iyon, alam kong kung ibabalik ko siya sa mga lalaking naghahanap sa kanya, hindi siya mabubuhay. Habang buhay kong tatanawing ang utang na naob na iyon. Ang kailangan lang namin, ang sabi ni Natividad, ay siguraduhin niyong hindi na siya muling masasaktan dahil sa pangalan ninyo. Payuko si Don Evaristo. Ipinapangako ko. Lumipas ang ilang araw na puno ng paghahanda. Isinailalim si Solen at Don Evaristo sa legal DNA test sa tulong ni Judge Florencio at ng isang independent medical laboratory. Nakuha rin nila ang kopya ng lumang hospital logbook kung saan nakatala ang pangalan ni Annalise Monteclaro kasama ang petsa ng panganganak. Sa tulong ni Dr. Carmela Bituin, lumabas ang katotohanang matapos manganak si Annalise, may mga taong dumating sa klinik at sa pilitang kinuha ang ilang records. Ngunit may isang nurse noon na nagtago ng duplicate notes sa lumang archive. Doon nakasaad na ipinanganak na buhay ang sanggol na babae. Habang lumalalakas ang ebidensya nila, mas nagiging desperado naman si Dacian. Sa mansyon ng Altamonte, pabalik-balik siya sa study room habang hawak ang cellphone. Nandoon si Attorney Caliboso, pawis ang noo kahit malamig ang aircon. Si Crisanta ay nakatayo sa gilid, at si Lyra May ay tahimik na nakikinig, bagamat halata na ang takot sa mukha niya. Paano nakalabas si Don Evaristo? Sigaw ni Dacian. Hindi pa sigurado kung nakalabas nga, sabi ni Attorney Caliboso. Baka bluff lang ni Rain. Bluff? May mga abogado nang tumatawag sa office. May inquiry na ang board tungkol sa medical authorization. May nag-leak ng documents. Napatingin si Crisanta kay Lyra May. Baka may nagsasalita. Nanigas si Lyra May. Wala akong alam. Lumapit si Dacian sa kanya. Kapag may itinago ka sa akin, sisiguraduhin kong hindi ka na makakahanap ng trabaho kahit saan. Nagsabi na po ako ng lahat. Nanginginig ang sagot ni Lyra May. Ngunit sa loob niya, unti-unti nang gumigising ang konsensya. Naisip niya ang mukha ni Solen noong pinagbintangan siya. Naisip niya ang batang si Amiel. Naisip niya rin ang perang ipinangako ni Dacian na hanggang ngayon ay hindi naman niya natanggap. Sa unang pagkakataon, naintindihan niyang hindi siya kakampi sa makapangyarihan. Ginamit lang siya. Dumating ang araw ng board meeting sa pangunahing opisina ng Altamonte Holdings sa Makati. Mataas ang gusali, salamin ang dingding, at sa loob ay nagtipon ang mga board members na matagal nang nalilito sa mga biglaang pagbabago sa kumpanya. Dumating si Dacian nang nakangiti, suot ang mamahaling suit at dala ang kumpiyansang akala niya ay hindi mababasag. Ladies and gentlemen, panimula niya sa meeting room, dahil sa patuloy na paghihina ng kalusugan ni Don Evaristo at sa hindi inaasahang pagkawala ni Rain, kinakailangan nating gumawa ng desisyon para sa kinabukasan ng kumpanya. Tumayo si Attorney Caliboso at inilabas ang mga dokumento. Narito ang authorization papers at transfer of executive control. Bago pa niya matapos ang sinasabi, bumukas ang malaking pinto ng conference room. Pumasok si Rain, nakasuot ng dark suit, may sugat pang bahagya sa noo, mulit matatag ang tindig. Kasunod niya si Solen, simple ngunit maayos ang suot, hawak ang folder ng mga dokumento. Sa likod nila ay si Don Evaristo, nakaupo sa wheelchair, itinutulak ni Mando. Kasama rin sina Natividad, Isabel, Peping, Amiel, Brando Sardea at 2 legal officers mula sa korte. Napatayo ang ilang board members. Don Evaristo,
Bulong ng isa. Namumutla si Dashan. Anong palabas ito? Tumingin si Don Evaristo sa kanya. Palabas? Ikaw mang dalubhasa sa palabas, Dashan. Ngayon, katotohanan naman ang maririnig ng lahat. Sumubok magsalita si Attorney Caliboso, ngunit agad siyang pinigilan ng legal officer. Inilatag ni Rain ang mga medical reports, facility records at CCTV clips na nakuha mula sa private care center. Ipinakita ni Piping ang dashcam footage ng mga kahon na inilabas mula sa opisina ni Don Evaristo. Si Brando naman ay nagbigay ng bank trail at fake account transfers na konektado sa shell company ni Caliboso. Pagkatapos, tumayo si Amiel. Nanginginig ang batang lalaki habang hawak ang maliit na recorder. "Ito po ang boses ng mama ko," sabi niya. Pinatugtog ang recording. Mahina noong una, ngunit unti-unti ng linawan. "Kung may mangyari sa akin, pakisabi kay Don Evaristo, buhay ang anak ni Annalise. Pinilit kaming burahin ang records, pinagamit kami para itago ang bata. Hindi ko na kayang dalhin ang kasalanang ito." Napuno ng bulong-bulong ang silid. Pagkatapos, inilatag ni Rain ang resulta ng DNA test. Hindi na kailangan pang magsalita ng marami. Nakasaad, doon, malinaw at legal na si Solen Miravalles ay biological daughter ni Don Evaristo Altamonte. Napahawak si Natividad sa dibdib habang umiiyak. Hindi dahil mawawala sa kanya si Solen, kung hindi dahil sa wakas, hindi na kailangang itago ang katotohanan. Dashan slammed his fist on the table. "Kasinunganiman yan. Isang maid. Gagawin yung tagapagmana ang isang maid?" Tumayo si Solen. Tahimik ang buong silid nang magsalita siya. "Oo, naging maid ako. Naglinis ako ng sahig na tinatapakan ninyo. Naghugas ako ng basong iniinom ninyo. Yumuko ako sa mga insulto ninyo dahil kailangan kong buhayin ang pamilya ko. Pero hindi yun kahihiyan. Ang kahihiyan ay ikulong ang sariling kadugo, pekein ang papeles at sirain ang buhay ng mga inosente para sa pera." Wala kang alam sa mundong ito. Marami akong alam, sagot ni Solen. Alam ko kung paano magtiis ng gutom para may pambili ng gamot ang nanay ko. Alam ko kung paano magtrabaho kahit may lagnat. Alam ko kung paano tumulong sa taong nakagapos kahit alam kong pwede akong mapahamak. At ngayon, alam ko na ang tunay na apelyido ay hindi lisensya para mang-api. Biglang nagsalita si Lyra May mula sa pinto. Hindi alam ng lahat na naroon pala siya. Luaan ng mukha niya. Hawak ang cellphone. "Ako ang nagpadala ng anonymous post laban kay Solen. Inutusan ako ni Sir Dacacion. May mga message po ako. May voice note. May pangakong bayad." Napatitig si Crisanta sa kanya. "Taksil ka." Umiyak si Lyra May. "Hindi. Ngayon lang ako tumigil maging duwag." Isa-isang bumagsak ang mukha ng mga kasabwat. Dumating ang mga pulis kasama ang mga kinatawan mula sa legal team. Inaresto si Attorney Caliboso dahil sa falsification at fraud. Si Crisanta ay dinala rin matapos lumabas ang kanyang papel sa pagtatago ng records at pananakot sa staff. Si Dacacion na kanina ay puno ng yabang, ngayon ay nagpupumiglas habang nilalagyan ng pusas. "Hindi ito tapos," sigaw niya kay Solen. Lumapit si Don Evaristo. Mahinang-mahina ngunit buo ang boses. "Tapos na ang paghahari mo sa takot." Nang mailabas si Dacacion, hindi nagsaya si Solen. Hindi siya tumawa, hindi siya naghihinggati sa pamamagitan ng pang-alipusta. Sa halip, napaupo siya at huminga ng malalim. Para bang ngayon lang siya pinayagan ng katawan niyang mapagod. Lumapit si Rain at marahang nagtanong, "Ayos ka lang?" Tumingin siya rito. "Hindi ko alam, pero siguro magsisimula na akong maging ayos." Lumipas ang 2 taon. Hindi naging instant fairy tale ang buhay ni Solen. Kahit kinilala siya bilang anak ni Don Evaristo, pinili niyang manatiling simple. Tinapos niya ang pag-aaral sa healthcare management ng tulong ng sariling sikap at suporta ng 2 magulang niya. Si Natividad na nagpalaki sa kanya at si Don Evaristo na sinusubukang bumawi sa mga taong nawala. Hindi niya kailanman pinalitan ng apelyidong Miravalles sa puso niya.
Sa mga legal na dokumento, naging Solen Miravalles Altamonte siya, dala ang 2 buhay na humubog sa kanya. Si Rain naman ay muling namuno sa Altamonte Holdings, ngunit hindi na katulad ng dati. Binuksan niya ang audit sa buong kumpanya, tinanggal ang mga abusibong opisyal at naglaan ng pondo para sa employee welfare. Sa bawat malaking desisyon, tinatanong niya si Solen, hindi bilang damsel na kanyang iniligtas, kundi bilang babaeng minsang nagligtas sa kanya sa pinakamadilim na lugar ng buhay niya. Si Mando ay hindi na kailangang yumuko sa araw-araw bilang hardinero, ngunit pinili pa rin niyang alagaan ang mga rosas sa bagong center. Si Isabel ay naging head ng kitchen program para sa mga matatandang walang kasama. Si Pepeng ay ginawang transport supervisor ng foundation. At si Amiel, na dati ay batang pinagtatabuyan sa gate, ay pinag-aaral na mayon at nakatira sa ligtas na tahanan kasama ng ibang kabataang tinutulungan ng foundation. Si Lira May naman ay hindi nakulong dahil tumistigo siya at tumulong sa kaso, ngulit hindi rin siya agad pinatawad ng lahat. Umalis siya sa mansyon at nagsimulang muli bilang waitress sa maliit na kafe. Isang araw, nagpadala siya ng sulat kay Solen. Hindi ko hihingin na kalimutan mo ang ginawa ko, pero salamat dahil hindi mo ako dinurog nung kaya mo na. Sana balang araw matuto rin akong maging matapang sa tamang paraan. Hindi sumagot si Solen, ngulit itinago niya ang sulat. Hindi dahil okay na ang lahat, kundi dahil natutunan niyang ang sugat ay hindi kailangang gawing tangkala habang buhay. Dumating ang araw ng pagbubukas ng Annalise Natividad Care Center. Malaki ngulit maaliwalas ang gusali, may hardin ng puting rosas sa harap at may pangalan ng 2 babae sa gintong letra. Si Annalise, ang inang nagluwal kay Solen at ipinaglaban siya hanggang huling hininga, at si Natividad, ang inang nagligtas, nagpalaki at minahal siya kahit walang kapalit. Sa ribbon cutting, nakaupo si Don Evaristo sa wheelchair, katabi si Natividad. Pareho silang luaan habang hawak ng kamay ni Solen. Kung nakita lang sana ito ni Annalise, bulmong ni Don Evaristo. Tumingin si Solen sa mga puting rosas na gumagalaw sa hangin. Siguro, nakikita niya po. Lumapit si Tivon. Ngayon ay mas matangkad na at naka-school uniform. Ate, proud na proud ako sa iyo. Yinakap siya ni Solen. Hindi ko to nagawa mag-isa. Para ito sa ating lahat. Sa loob ng center, may libreng klinik para sa matatanda, training program para sa mga kasambahay na gustong mag-aral, scholarship desk para sa mga batang tulad ni Amiel, at emergency shelter para sa mga taong inaapi sa loob ng bahay na dapat sana ay ligtas. Bago matapos ang araw, bumalik si Solen sa lumang mansyon ng Altamonte. Hindi na ito kasing dilim gaya noon. Wala nang sekresanta, wala na ang takot sa hallway. Ang lumang pakpak ay ipinarenovate, ngulit hindi ipinatanggal ni Solen ang walk-in closet kung saan niya nakita si Rain. Sa halip, ginawa niya itong maliit na reading room, may ilaw, upuan at bukas na bintana. Tiyak ka bang gusto mong panatilihin ito? Tanong si Rain habang nakatayo sa tabi niya. Tumanggo si Solen. Oo, dito nagsimula ang katotohanan. Ayokong burahin iyon. Gusto kong maalala na kahit sa pinakamadilim na lugar, may pinto pa ring pwedeng buksan. Tahimik silang tumingin sa silid. Wala ng lubid, wala ng dugo, wala ng takot. Tanging liwanag na lang mula sa hapon ang pumapasok sa bintana. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba si Solen sa hardin kung saan naghihintay sina Don Evaristo, Natividad, Tivon, Mando, Isabel, Peping, Amiel at Rain. Hindi perpekto ang buhay nila. Marami pa ring sugat na kailangang hilumin. Maraming alaala ang kailangang tanggapin. Ngunit sa wakas, wala nang lihim na humahabol sa kanila. Habang nakatayo si Solen sa gitna ng puting rosas, hinawakan niya ang silver locket sa kanyang dibdib. Dati, simbolo iyon ng tanong na walang sagot. Ngayon, simbolo na ito ng 2 inang nagmahal sa kanya, ng amang hindi tumigil maghanap, at ng sariling lakas na hindi niya alam na taglay pala niya. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ang mga taong naging pamilya niya sa iba't ibang paraan. Minsan,
Ang isang simpleng maid na sanay yumuko ay hindi pala ipinanganak para manatiling nakayuko. Minsan, ang taong naglilinis ng bahay ang siya palang maglalantad ng dumi ng mga makapangyarihan. At minsan, ang pagbukas ng isang madilim na closet ay hindi lang pagliligtas sa isang nakagabos na lalaki. Ito pala ang simula ng pagbubukas ng katotohanan, katarungan at bagong buhay na matagal nang ipinagkait, ngunit hindi kailanman tuluyang nawala.